Naniniwala ka ba sa mga pagkakataon? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa ay nabaligtad ang kanyang buhay matapos magkamali sa pagpasok sa libing ng isang estranghero? Parang eksena sa pelikula pero totoo. Ang natuklasan ni Tom sa kabaong na iyon ay higit pa sa isang bangkay. Ito ang sikreto na magbabago sa lahat ng akala niya ay nalalaman niya tungkol sa kanyang sariling pagiral. Ito ay isang kwento na magpapakilo sa iyo dahil pinag-uusapan nito ang tungkol sa pagkakakilanlan, mga pagpipilian, panghihinayang at, higit sa lahat, isang nakaraan na walang sinuman ang maaaring ilibing magpakailanman. Kung gusto mo ng mga kapanapanabik na kwento na may mga nakamamanghang twists at lumiliko at isang pagtatapos na mananatili sa iyong isipan sa loob ng ilang araw, mag-subscribe sa channel at magkomento sa salitang misteryo sa ibaba. Sa ganoong paraan malalaman ko na sinusundan mo hanggang sa dulo. Sa malamig at kulayabo na Martes ng umagang iyon, si Toms Albuquerque, isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa, ay umalis sa bahay nang walang balak na tumigil. Nakipagpulong siya sa mga mamumuhunan sa South Korea, isang tanghalian kasama ang ministro ng ekonomiya at isang hapunan kasama ang mga posibleng mamimili ng kanyang pharmaceutical holding. Ngunit wala sa mga ito ang nangyari. Sa daan, kinailangan ng kanyang driver na lumihis sa mga kalye na hindi niya karaniwang ginagamit. Isang lane ang sarado, isang aksidente ang nauna at, biglang, natagpuan ni Toms ang kanyang sarili sa harap ng isang maliit na sementeryo na hindi niya napansin noon. Parang ang lugar na iyon ay dumating mula sa wala. Hindi niya alam kung bakit, inutusan niya ang driver na tumigil. "Hintayin mo na lang dito," matibay niyang sabi. Isang bagay tungkol sa tahimik na kapilya na iyon, ang mga tuyong bulaklak sa gate, ang amoy ng sinaunang insenso, ay nakaakit sa kanya sa hindi maipaliwanag na paraan. Dahan-dahan siyang pumasok na may mga kamay sa kanyang bulsa at nag-aatubili ang kanyang mga hakbang. Mayroon lamang isang bukas na kabaong sa gitna ng silid, tatlong bakanting upuan, at isang Ginoo na nakasuot ng madilim na kulayabo na Amerikana na may sombrero sa kanyang kamay at pulang mga mata. Si Thomas, palaging magalang, ay bumulong ang aking damdamin. Tumingin sa kanya ang lalaki, nagulat, at nagsabi lamang, "Dumating ka ba?" Nakasimangot si Thomas, "Paumanhin ako." Sa palagay ko ay mali ang pagpasok ko sa seremonya, ngunit malungkot lamang nang umiti ang lalaki at itinuro ang kabaong. May humigpit sa kanyang dibdib. Lumapit si Thomas, na tila ginagabayan ng isang puwersa na hindi niya maintindihan. Nang tumingin siya sa loob ng kabaong, tumigil ang mundo, kakaiba ang mukha, pero sa liig ng patay na lalaki. Isang kwintas na kapareho ng isinusuot niya noong siya ay inabandona, sa edad na 5, sa pintuan ng isang bahayampunan, naramdaman ni Toms na nanghihina ang kanyang mga binti. Ang kwintas sa loob ng kabaong ay higit pa sa isang souvenirito ay isang buhay na peklat. Naalala niya ito ng malinaw, isang simpleng kadena na may isang maliit na medalya ni St. Benedict na nakabitin sa kanyang lieg sa araw na siya ay naiwan nang walang paliwanag sa mga pintuan ng Esperana. Orphanage, sa loob ng Minas Gerais, sinabi ng punong guro noon na ang kwintas na ito lamang ang nagpapahiwatig kung sino siya. Itinago ni Toms ang larawang iyon bilang bakas ng kanyang nawawalang pagkakakilanlan. Hanggang sa sandaling iyon, paano napunta roon ang kwintas na iyon, at sino ang lalaking may tahimik na mukha, kulayabo na buhok at mga kamay na may kakulangan, hindi niya kilala ang lalaking iyon. O ikaw ba? Bumilis ang tibok ng puso niya. Kailangan ni Thomas ng mga sagot, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Naramdaman niya ang titig ng lalaking nakasuot ng damit na nakadikit sa kanya. "Hindi mo talaga alam kung sino siya, di ba?" Tanong niya, halos bulong. Si Toms, na may nahihilo na tinig, ay sumagot, "Hindi. Pero ang kwintas na iyon ay akin." Lumapit ang lalaki, "Kaya ikaw ang batang nasa kadena." Bulong niya, na tila nakikipag-usap sa sarili. Nanlaki ang mga mata ni Tomo. "Ano ang alam mo tungkol dito?" Tanong niya, halos mawala ng pag-asa. Ilang segundo pa ay natahimik ang kapilya. Itinuro lamang ng lalaki ang bagong naka-install na lapida sa labas. Umalis si Thomas, natigil pa rin at lumapit, doon, inukit sa bato. Ang pangalan na hindi niya narinig mula nang siya ay naiwan sa bahayampunan Antonio Vasconcelos Ama hanggang sa katapusan. Ilang sandali pa ay tila tumigil sa pag-ikot ang mundo. "Hindi iyon makatwiran, tatay, ang taong iyon. Siya ba? Ang iyong biological na ama? Ngunit bakit hindi niya ito hinanap? Bakit walang nagsabi nito?
Kung ang kwentong ito ay humahawak sa iyo, mag-subscribe sa channel at magkomento sa ibaba ng salitang katotohanan. Kaya alam ko na nabubuhay ka sa paglalakbay na ito sa amin. Sumama ka sa akin dahil kung ano ang matutuklasan ni Tom sa mga susunod na araw. Sisirain nito ang lahat ng kanyang itinayo. Bumalik sa kapilya, kinuha ng lalaki ang isang maliit na liham mula sa bulsa ng kanyang jacket at iniabot ito kay Thomas. Iniwan niya ito kung sakaling magpakita ka, sabi niya. Kinuha ni Thomas ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Ito ay nakatuon sa para sa aking anak, kung sakaling dumating siya upang makita ako. At sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ng milyonaryo ang isang bukol sa kanyang lalamunan na hindi kayang bawiin ng pera o kapangyarihan. Umalis si Om sa sementeryo nang hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Tahimik siyang sumakay sa kotse. Hawak ang liham sa kanyang mga kamay. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kawalang kabuluhan at ang kanyang isipan ay nasa digmaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, wala siyang kontrol sa sarili niyang buhay, sa buong kanyang paglalakbay. Naniwala siya na siya ay nagmula sa wala, na siya ay nakalimutan, na siya ay naiwan sa gilid at ngayon natuklasan niya na marahil ay may nagmahal sa kanya ng tahimik hanggang sa kanyang huling hininga. Makalipas ang ilang oras, nasa kanyang penthouse na sa tuktok ng Prime Building. Sa wakas ay natagpuan niya ang lakas ng loob na buksan ang liham. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang sulat kamay ay simple, nanginginig, ngunit puno ng damdamin, aking anak. Nagsimula ang teksto, walang araw na hindi ko pinagsisihan ang desisyong iyon. Ang pagkakamali ang sumira sa akin. Ngunit iyon lang ang paraan para mailigtas ka sa mundong hindi ko kayang manalo. Tumigil si Toms. Parang tumatakbo sa kanyang dibdib ang mga katagang iyon. Ipinaliwanag pa ng liham kung paano pinagbantaan si Anthony, kung paano siya nasangkot sa mabibigat na utang at napilitang ibigay ang kanyang anak para sa lihim na pag-aampon. Sa pag-aakalang ito lamang ang paraan upang maprotektahan siya. Ngunit may nangyaring mali, nawala ang ina, nabura ang mga talaan at hindi na niya muling natagpuan ang bata, hanggang sa makalipas ang ilang taon. Natuklasan niya sa GC na ang isang batang milyonaryong negosyante ay gumamit ng parehong pangalan at apelyido na siya mismo ang nagbigay sa kanyang anak Toms Albuquerque. Ang pagkakataong iyon ay muling nagpasigla ng pag-asa. Ngunit si Antonio ay matanda na, may sakit, walang mga mapagkukunan at may maliit na oras, ginugol niya. Ang huling ilang buwan sa pagpunta araw-araw sa pintuan ng kumpanya ni Toms, naghihintay ng isang tingin, isang pagkakataon. Ngunit hindi kailanman pinayagan ng security guard ang paglalapit. Pagkatapos ay nagiwan siya ng isang liham sa tagapagalaga ng sementeryo at nagtanong kung isang araw ay dumating siya, ihatid ito. Naramdaman ni Toms ang pagagos ng mga luha, tahimik, wala sa buhay niya ang naghanda sa kanya para dito, wala. Ang lalaking matatawag niya sa kanyang ama ay namatay nang mag-isa, at sa lahat ng milyon-milyong mayroon siya, hindi niya ito napansin. Tumunog ang orasan ng hating gabi. Bumangon siya. Kinuha ang kanyang cellphone at ginawa ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng ilang dekada. Tinawagan niya ang bahayampunan kung saan siya lumaki. Sa kabilang linya, isang pagod na tinig ang sumagot. Ito ay si Donna Yolanda, ang dating direktor na ngayon ay halos 80 taong gulang. Hindi na kailangan pang sabihin ni Toms kung sino siya. Nakilala niya ang boses. Toms, ilang taon na akong naghihintay sa tawag na ito. Kailangan nating makipag-usap, personal. Maulap ang araw nang magparada si Tom sa harap ng lumang bahayampunan. Parang malamig ang lugar sa takdang panahon, ang mga pader na nagbabalat, ang kalawangin na pintuan, ang hardin na walang bulaklak lahat ayon sa kanyang naalala, at sa parehong oras, lahat ay naiiba. Habang naglalakad ako papunta sa pintuan, pumasok sa isip ko ang mga kislap ng pagkabata, ang amoy ng lumang tinapay, ang tunog ng kampanilya na humihingi ng shower, ang tinig ni Donna Yolanda na sumisigaw ng mga pangalan sa pasilyo. Binati siya nito ng tahimik na yakap, ang kanyang mga mata ay naluluha. Masyado ka nang lumaki, anak, ngunit pareho pa rin ang hitsura nito. Nakaupo si Tom sa kahoy na upuan na ginamit niya noong siya ay 8 taong gulang. Ang kapaligiran ay masikip, na may mga istante ng libro na natatakpan ng mga lumang folder at maalikabok na mga file. Kinuha ng punong guro ang isang asul na kahon, na nakalok na may pulang laso, at inilagay ito sa mesa. Ito ang ilang mga record na natitira sa kanyang kaso, ang iba pa nawala. Binuksan niya ang kahon at nagsimulang magpakita ng mga kupas na larawan, sulat kamay na mga ulat, at sa wakas, isang punit na papel na may opisyal na selyo. Ito po ang entry document.
dapat ay kumpleto na ito. Ngunit ang bahagi nito ay nawala kaagad pagkatapos mong dumating. Pinaghihinalaan namin na may kumuha ng marahil para burahin ang mga bakas. Maingat na sinuri ni Toms ang papel. Ang kanyang pangalan ay naroon, hindi kumpleto, na may isang hindi mabasa na tala sa ibaba, ang ibabang bahagi ng sheet. Nakaraniwang naglalaman ng mga pangalan ng mga magulang o tagapag-alaga, ay marahas na napunit, napalunok siya. May ayaw na malaman ko kung sino ako, sabi niya sa mahinang tinig. Tumango si Donna Yolanda. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa sobre ang isang mas maliit na liham, sa dilaw na papel. Ito ay isinulat ng kanyang biological mother, ayon sa isang empleyado sa oras na iyon. Ngunit hindi kami sigurado. Naiwan siya sa pintuan kasama ang kwintas. Itinago ko lang ito dahil itinago ko ito bago ito nawala din. Binasa ni Tomas. Na may tibok ng puso, patawarin mo ako, anak ko. Balang araw, kung gusto ng tadhana, malalaman mo kung bakit. Mahal na mahal kita ng higit pa sa buhay. Sino si Ehi? Marina, Maria, Miriam, isang maluwag na pahiwatig. Isang etyo ng nakaraan na tumatawag sa kanya. Tumayo si Tomas, naglakad patungo sa bintana, at tumingin sa bakanting patio. Malinaw ang pakiramdam, ang katotohanan ay inilibing, ngunit hindi patay. Handa siyang maghukay hanggang sa huli. Kahit na mahal ang lahat, ginugo ni Thomas ang sumunod na ilang araw na nakalubog sa mga lumang papeles, mga pangalan na hindi kailanman nangangahulugan sa kanya dati, ngunit ngayon ay parang mga bugtong. Nagupa siya ng isang maingat na pangkat ng pagsisiyasat, na hinihiling na walang nakakaalam ng tunay na dahilan ng paghahanap na iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, alam niya na ang mga sagot ay hindi nasa mga digital na file, nasa loob sila ng mga tao. At marami sa mga taong ito ang dumaan sa bahayampunan na iyon. Ang isa sa mga unang pahiwatig ay nagmula sa isang lumang listahan ng mga dating empleyado. Isa sa kanila ang nakakuha ng pansin, si Marlene Rodriguez, isang nurse, ay nagtrabaho sa bahayampunan ng eksaktong linggo na naiwan si Toms. Nakakapagtaka, siya ay tinanggal sa trabaho makalipas ang 3 araw. Nang walang naitala na katwiran, isinulat niya ang pangalan, natagpuan niya ito, wala pang 24 na oras. Natuklasan niya na wala pang 100 kilometro ang layo nito, sa isang liblib na lugar, kung saan ilang taon na siyang nakatira sa pag-iisa. Kinabukasan, personal na nagpunta si Tomas, nang makarating siya roon. Tinanggap siya ng may hinala, isang matandang babae, payat at hindi mapakali ang tingin ang nagbukas ng pinto. Ako si Toms Albuquerque. Gusto kong kausapin ka tungkol sa isang bagay na nangyari ilang taon na ang nakararaan. Bigat pa rin ang pangalan niya. Siya ay naging maputla. Ikaw. Yung bata, tanong niya, halos hindi na siya mahirapan. Niyaya siya ni Marlene na pumasok. Simple lang ang bahay. May mga antigong kasangkapan at amoy basang kahoy. Umupo sila sa tapat ng isa't isa, na may isang tasa ng tsaa sa pagitan nila. Nanginig siya, naaalala ko pa yung araw na dumating ka. Malamig ang araw na iyon. Desperado na ang babaeng nagdala sa iyo. Umiyak siya ng husto. Hiniling mo sa akin, alang-alang sa Diyos, na alagaan ka namin. Isinandal ni Toms ang kanyang katawan sa harapan. Naaalala mo pa ba ang pangalan niya? Nagatubili si Marlene. Ayaw niyang malaman ng sinuman kung sino siya, ngunit sa palagay ko ang pangalan niya ay Miriam o Marina. Isang bagay na ganyan, nagiwan siya ng sulat. At isang kwintas. Kinuha ni Tomas ang sulat mula sa kanyang bulsa. Agad siyang nakilala ni Marlene. Ito, ganoon din, naalala ko tuloy ang lyrics, itinago ko ito dahil makalipas ang 2 araw, isang lalaki ang dumating sa bahayampunan para humingi ng mga dokumento. Siya ay agresibo. Kailangan daw niyang burahin ang lahat ng bagay na nagugnay sa batang iyon sa babae. Doon nila ako pinalayas. May pangalan ba ang lalaking ito? Giit ni Toms, napatingin si Marlene sa sahig. Hindi. Ngunit nakasuot siya ng isang malaki at ginintuang singsing na may kakaibang simbolo, parang isang fraternity o isang lihim na order. Nakaramdam ng panginginig si Toms. Hindi na ito isang malungkot na kwento. Ito ay isang pagsasabuatan. Kahit papaano, ayaw pa rin niyang malaman ang totoo. Hindi nawala sa isip ni Toms ang paglalarawan ni Marlene, isang agresibong lalaki na may ginintuang singsing, isang kakaibang simbolo. Parang isang anino na nakasabit sa kanyang pinagmulan at kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito. Ipinadala niya ang kanyang koponan upang siyasatin ang mga singsing ng mga fraternity, Masonic Lodge, sinaunang organisasyon. Sa loob ng ilang araw, isang paulit-ulit na pangalan ang lumitaw, ang Aurora Brotherhood Order, isang maingat, elitista na grupo ng mga negosyante, hukom at politiko.
tumama ang simbolo, sumisikat ang araw sa pagitan ng dalawang bundok. Ganito rin ang inilarawan ni Marlene, at iyon ay kapag ang pangalan ng isang lumang kakilala ay lumitaw sa listahan ng mga dating miyembro, si Rubens Asuno, isang maimpluwensyang abogado na, nagkataon o hindi, ay nagtrabaho sa mga pag-aampon sa loob ng 40 taon. Kabilang dito ang mga proseso mula sa Esperana Orphanage. Pinili ni Thomas na makipag-usap sa kanya ng personal. Nag-schedule siya ng peking pagpupulong na para bang ito ay pakikitungo sa pagsasanib ng negosyo. Nang pumasok siya sa opisina ng abogado, isang opisina na puno ng mga mamahaling kwadro at maitim na kahoy na kasangkapan, may isang bagay sa mga mata ni Rubens na nagtaksil sa nerbiyos. Alam niya, Dolph Rubens, sabihin mo sa akin. 40 taon na ang nakalilipas, nakipag-ugnayan ka sa isang hindi regular na pag-aampon na kinasasangkutan ng isang bata na naiwan sa foster care at isang babaeng nagngangalang Miriam. Naaalala mo ba iyan? Dahan-dahang tumayo si Rubens. Naglakad papunta sa bar, nagbuhos ng whiskey at tahimik. Alam kong darating ang araw na ito. Ikaw ang batang nasa kadena, hindi ba? Tumango si Thomas. Napabuntong hininga ng malalim ang abogado. Hindi naman ako proud sa ginawa ko. Ngunit sa oras na iyon, and I swear to you na sulit naman ang ibabayad nyo. Ang bata ikaw ay isang target. May mga makapangyarihang tao na kasangkot. Mga politiko, mga kumpanya, mga pangalan na hindi mo maisip. At bakit murahin ang aking pinagmulan? Tanong ni Toms. Kasi banta sa kanila ang nanay nila. Marami siyang nalalaman. At nang tangkain niyang tumakas kasama ka, hinabol siya. Itinatago ka namin sa bahayampunan. Binuksan namin ang mga talaan. Binago namin ang mga petsa. Iyon lang ang tanging paraan para mabuhay ka. Naramdaman ni Toms ang pagikot ng kanyang tiyan. At nasaan na siya ngayon? Ang aking ina. Tumingin si Ruben sa bintana at sinabi, nang hihinayang wala na ito. Hindi na siya muling nakita. Ngunit narinig ko ang mga chismis na nakatira siya sa mga lansangan, sa ilalim ng ibang pangalan. Parang tinanggal niya ang sarili niyang pagkatao para protektahan ka. Lumaki ang sakit. Ang katotohanan ay dumating sa mga piraso, bawat isa ay mas mabigat kaysa sa isa't isa. Lumabas ng opisina si Toms na parang maliit lang. Sa likod ng kanyang kayamanan ay isang kwento ng pag-uusig, ananahimik at pagkawala. At ngayon, mas malapit na siya sa babaeng nanganak sa kanya. Lahat ng pilit nilang itinatago. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Thomas. Ang mga salita ni Rubens ay umalingaw na parang tahimik na kulog. Ang kanyang ina ay maaaring buhay sa isang lugar, nakatira sa mga anino ng lungsod, tulad ng isang multo na sinubukan ng oras na burahin. Ngunit saan magsisimula? Maaari siyang maging kahit saan. At may ibang pangalan. Kinabukasan, pinaalis niya ang driver, nagsuot ng simpleng damit at sumakay ng inuupahang kotse. Ayaw niyang makilala. Alam niya na ang tanging paraan para matagpuan siya ay ang mawala sa karamihan tulad ng ginawa niya. Sa loob ng ilang araw, naglalakad siya sa mga lansangan na hindi niya pinayagan ng kanyang kapalaran na malaman. Cracklands, shelters, simbahan, mga linya ng donasyon, nakalimutang mga alley. Ipinakita nito ang lumang black and white photo na natagpuan niya sa bahayampunan. Nakita mo na ba ang babaeng ito? Tanong niya. Karamihan ay nagsabing hindi. Ang iba ay tumingin lang sa malayo. Hanggang sa ika-4 na araw, isang babae na namamahagi ng sopas ang itinuro ang isang babae na nakakulong sa ilalim ng isang overpass. Lumilitaw siya paminsan-minsan. Hindi siya nakikipag-usap kahit kanino. Pero may dala siyang maliit na medalya sa lig niya, tulad ng nasa larawan. Tumakbo si Toms papunta sa eksena, pero wala na siya. Isang piraso lamang ng kumot at isang supot ng gamot ang natitira. Nagpalipas siya ng gabi doon, naghihintay. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam na hindi nakikita ng mga mata ng mundo. At marahil iyon ang nagpalapit sa kanya, kaysa sa anumang pahiwatig. Bandang 5:00 ng umaga, habang ang lungsod ay humihilik pa, nakita niya ito kulayabo na buhok, mukha na minarkahan ng buhay, nag-iikot na paglalakad. Nakasuot siya ng lumang Amerikana at sa liig ang medalya. Dahan-dahang lumapit si Thomas. Parang sumabog ang puso. Patawarin mo ako. Miriam ba ang tawag sa iyo?
Tiningnan siya nito ng ilang segundo, tahimik lang. Tila pinag-iisipan siya ng pagod na pagod ng kanyang mga mata. Depende ito. Sino ang nagtatanong? Kinuha niya ang sulat mula sa kanyang bulsa. Nakilala niya ito kaagad. At pagkatapos, natila isang portal mula sa nakaraan ang bumuka sa harap nila, nagsimula siyang umiyak. Lumaki ka na. Diyos ko, nakaligtas ka. Lumabas ang mga salita sa pagitan ng mga hikbi. Lumuhod si Thomas, hawak ang malamig niyang mga kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, napatingin siya sa mga mata ng babaeng nagdala sa kanya sa mundo. At walang makakapaghanda sa kanya para sa kung ano pa rin ang hawak niya. Ang konkretong bangko sa ilalim ng viaduct ang naging pinakasagradong lugar sa buhay ni Toms sa sandaling iyon. Hindi niya nakita ang basura sa paligid, ni ang mga kotse na dumadaan, ni ang lamig na pumuputol sa kanyang balat. Ang nakita lang niya ay ang kanyang ina na si Miriam, na nakaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay na parabang siya pa rin ang 5 taong gulang na batang iniwan niya sa bahayampunan. Nagsimula siyang magbilang. Mahina ang boses pero matibay. Nagkakilala kami ng tatay mo sa murang edad. Nagtrabaho kami sa isang kumpanya ng pag-imprenta na nag-iimprenta ng mga alternatibong pahayagan na tinutulig sa ang mga tiwaling politiko. Isang araw may nadiskubre kaming napakalaki. Isang network ng iligal na pag-aampon, pagbebenta ng sanggol at pagkawala ng mga dokumento sa mga pampublikong ospital. Kapag sinubukan nating tuligsain, lahat ng bagay ay laban sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Patuloy ni Miriam, pinagbantaan ang tatay mo. Inusig ako. Nagimbento sila ng kaso ng pagnanakaw laban sa akin. Tinanggal ako, sinalakay ang bahay ko. Nang malaman kong buntis ako, naisipan kong tumakas sa bansa. Ngunit hindi ko magawa. Kaya noong ipinanganak ka, sinubukan naming itago ka. Ngunit nalaman nila. Doon ka dinala ni aunt nyo sa bahayampunan. Tumakbo ako. Sinabi niya sa akin na iyon lang ang tanging paraan para mailigtas ka. Gusto kong bumalik, pero alam ko na kung gagawin ko, ilagay nito sa panganib ang buhay niya. Saglit siyang tumigil at pinipigilan ang pagyak. Hinintay ko na lang na lumipas ang panahon. Pagbalik ko sa orphanage. Kinuha ka na. Wala na roon ang pangalan niya. Walang nakakaalam ng kahit ano. Nawala sila kasama mo. Tumango si Toms at pilit na pinipigilan ang kanyang sakit. At bakit hindi mo ako hinanap? Hindi ka pa ba nakakapunta sa media? Hindi mo pa ba ito hinahabol? Sagot niya sa isang nahihilo na tinig dahil kahit ngayon, sinusundan pa rin ako. May mga mata na nakatingin sa akin. Mga taong nabubuhay pa. Kung ako ang tatanungin, nanganganib ka. Mahaba ang katahimikan sa pagitan nila. Tanging ang malayong tunog ng mga kotse ang pumupuno sa espasyo. Pagkatapos ay sinabi ni Miriam ang isang bagay na hindi malilimutan ni Thomas, hindi kita pinabayaan. Namatay ako para sa iyo sa buhay. Bawat gabi ay may sugat. At ngayon na nakikita kita, maaari akong huminga muli. Niyakap siya ni Toms ng mahigpit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niya ang init ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera sa mundo, ang tunay na pag-ibig. At doon, sa pinaka-hindi malamang na lugar, isang bagong bagay ang ipinanganak, isang bigkis na hindi maaaring sirain ng mga taon, o ng mga kasinungalingan, o ng kapangyarihan. Tahimik ang mga sumunod na araw na ginugol ni Tomas. Kinansela niya ang mga pagpupulong, ipinagpaliban ang mga biyahe, sinuspinde ang mga kontrata. Wala nang iba pang makabuluhan habang umaalingaw pa rin ang mga tinig ng nakaraan. Ang pag-uusap nila ni Miriam ay hindi lamang nagsiwalat ng mga katotohanan, nagapoy ito ng malamig at malalim na galit. Kailangang may sumagot sa lahat ng iyon. Hindi lamang ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iba pang mga bata. Iba pang mga ina. Iba pang mga tinanggal na kwento. Bumalik siya sa opisina ni E.K. Rubens nang walang babala. Pumasok siya nang hindi humingi ng pahintulot. Nang makita siya ng abogado, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang posisyon, ngunit nanginginig ang kanyang mga mata. Inihagis ni Toms ang isang maleta sa mesa. Mga pangalan, petsa, iligal na paglilipat, peking dokumento. Tinipon ko ang lahat. At iyon ay simula pa lamang. Namutla si Rubens.
Hindi mo alam kung sino ang pinag-usapan mo, Thomas. Sagot niya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako titigil. Tumayo ang abogado, tuwang-tuwa. Gusto mo ba ng hustisya? O paghihiganti? Kasi magkaiba sila ng mga bagay. Napatingin sa kanya si Thomas. Gusto ko ang katotohanan. Ayokong may ibang dumaan sa pinagdaanan ng nanay ko. Nang hapon ding iyon, tinawag ni Toms ang pinakarespetadong investigative journalist sa bansa. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya na nakuha niya. Hinirang niya ang kanyang grupo ng mga abogado upang matiyak ang proteksyon ni Miriam. Bumili siya ng espasyo sa mga channel sa telebisyon, radyo, mga portal ng balita. Nagpasya siya na kung kailangan niyang mawalan ng kontrata para doon, matatalo siya. Ngunit hindi na siya mananahimik. Ang artikulo ay nasira sa pagtatapos ng linggo. Alam ng buong bansa. Ang mga pangalan ni Rubens, mga retiradong hukom, doktor at negosyante lahat ay naroon. Ang ilan ay namatay na. Ang iba naman ay nagsimulang magtago. Ngunit alam na ngayon ng bansa kung ano ang matagal na nilang itinatago. Noong gabing ipinalabas ang ulat, nanonood si Miriam mula sa isang maliit na sofa sa tabi ni Toms. Tahimik siyang umiyak. Hindi ng sakit kundi ng ginhawa. Ginawa mo ang hindi ko magawa, sabi niya. Tiningnan niya ito ng magiliw. Nakaligtas po kayo, inay. Higit pa sa sinuman ang nagawa niya. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Iyon ang simula. Dahil kapag tinanggal mo ang tabing ng mga kasinungalingan, kailangan mong maging handa sa pagharap sa kadiliman na dumarating sa ibabaw. Ilang araw matapos sakupin ng ulat ang bansa, nagulat si Tom sa isang tawag mula sa isang notary office sa interior. Mukhang kinakabahan ang empleyado. Ng Albuquerque, natagpuan namin ang isang lumang dokumento na itinatago sa pangalan ni Antonio Vasconcelos. Ito ay isang testamento na hindi kailanman nakarehistro sa opisina ng opisyal na notaryo, ngunit may notaryadong lagda at buhay na mga saksi. Pwede ka bang pumunta dito ng personal? Kinabukasan, naglakbay si Tom sa maliit na bayan kung saan ilang taon nang nakatira si Antonio. Ang tanggapan ng rehistro ay disente, na may mga pader na natatakpan ng mga lumang folder at isang malakas na amoy ng lumang papel. Nang buksan niya ang sobre, nakilala niya ang sulat kamay ng kanyang biological father. Siya iyon. Walang alinlangan. Ang testamento ay nagsimula sa simpleng mga salita. Kung sakaling matagpuan ang aking anak, iiwan ko sa kanya ang lahat ng aking pag-aari hindi para sa halaga, kundi para sa katotohanan. Sabihin mo sa kanya na lagi siyang minamahal kahit nasa katahimikan. Naramdaman ni Toms ang paninikip sa kanyang dibdib. Nakalista sa dokumento ang lupa, maliit na real estate, isang lumang tindahan at kung ano ang pinakanagulat sa kanya mga namamahagi sa pangalan ni Miriam na itinatago sa isang account na hindi kailanman naapektuhan. Maliit lang ito kumpara sa imperyong taglay niya. Ngunit ang kalooban na iyon ay nagdala ng isang bagay na hindi mabibili ng milyon-milyon ni Thomas: kasaysayan, pagmamahal at katarungan. Paglabas niya ng opisina ay iniwan siya ng isa sa mga empleyado. Sir, may isa pang bagay. Natagpuan namin, kasama ang kalooban, isang recording sa cassette tape. Ito ay lubhang lumala, ngunit nagawa naming ibalik ito. Narinig ito ni Toms doon, sa isang maliit na portable tape recorder. Ang tinig ni Antonio, na pagod na, ay nagsabi, anak, kung isang araw ay nakikinig ka dito. Ibig sabihin, natagpuan kita, kahit papaano. Sana ay maging matuwid siyang tao. Hindi ko kayang makasama ka, pero araw-araw kitang kasama. Hindi ako magaling sa mga salita, pero gusto kong malaman mo ang pangalan mo, Toms, ang tanging dala ko hanggang sa huli. Hindi dahil sa pagmamalaki, ngunit para sa pag-ibig. Ang katahimikan matapos ang tape ay ganap. Hinawakan ni Toms ang maliit na aparato na tila isang hiyas. Sa mga sandaling iyon, alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa karangalan. Tungkol sa pagpapatuloy ng isang kwento na halos nabura. Sa loob ng ilang linggo, iniwasan ni Toms ang press, ang mga kasosyo, ang mga shareholder. Nasa balita ang kanyang imahe. Kalahati ng mga piling tao ang pumuna sa kanya dahil sa paglalantad ng mga makapangyarihang pangalan. Tinawag siya ng kalahati na bayani. Ngunit sa loob niya, wala sa mga tinig na iyon ang mahalaga.
Ang tanging boses na umalinggaw ay ang tinig ni Antnyo sa tape na iyon. At si Miriam, nang bumulong siya nakaligtas ka. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng press conference. Ginawa ang desisyon. Sa umaga ng kaganapan, nakasuot siya ng simpleng polo, walang kurbata, walang Amerikana. Si Miriam ay nasa likod ng entablado, kasama ang 2 abogado at isang social worker. Sa madla, ang mga kamera mula sa iba't ibang panig ng mundo. Umakyat siya sa entablado, nakatitig sa mga flashes, huminga ng malalim at nagsimula. Sa loob ng maraming taon, ang aking kwento ay isinasalaysay ng mga numero. Kita. Pagsasanib. Mga ranggo. Ngunit hindi kailanman para sa katotohanan. Sa ngayon, hindi na lang ako ang negosyanteng si Toms Albuquerque. At ipinapakita ko ang aking sarili bilang anak ni na Miriam at Antnyo, 2 taong nagmamahal sa akin, kahit na hindi nila ako mapalaki. Tahimik lang ang mga manonood. Patuloy niya. Galing ako sa isang kasaysayan na ilang dekada nang nakatago. Isang kwento ng sakit, kawalang katarungan at katahimikan. At hindi na ako mananahimik. Mula ngayon, ang isang bahagi ng aking kapalaran ay mapupunta sa isang institute upang hanapin at suportahan ang mga batang biktima ng iligal na pag-aampon at mga pamilyang sa pilitang pinaghihiwalay. Hindi na magiging simbolo ng kapangyarihan ang aking imperyo. Ngunit ng kabayaran. Umiiyak ang ilang mamamahayag. Ang iba ay naitala, ang lahat nag-aalala. Bumaba si Toms mula sa entablado na may katiyakan na hindi na muling magiging katulad muli ang kanyang buhay. At iyon ay mabuti. Dahil ngayon, siya ay totoo. Kalaunan, habang naglalakad siya, kasama ang kanyang ina patungo sa kotse, sinabi ni Miriam, pinili mo ang mahirap na paraan. Sumagot si Toms, na may nakapaloob ng ngiti, ngunit din ang pinakatiyak. Lumipas ang oras. Ang iskandalo sa politika ay nawala ng lakas sa balita. Ngunit ang pangalan ni Toms Albuquerque ay nakakuha ng ibang kahulugan. Hindi na ito kasing kahulugan lamang ng kapalaran ngayon, ito ay isang simbolo ng katapangan. Ang Antnyo Vasconcelos Institute ay lumago, muling nagugnay sa mga nawawalang pamilya, muling binuksan ang mga lumang archive, nagbibigay ng boses sa mga taong hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Si Miriam ay nagsimulang manirahan kasama niya sa isang disenteng bahay, malayo sa pansin. Ayaw niya ng luho, kapayapaan lang. Isang hapon, habang nag-aayos ng isang lumang kahon ng mga bagay sa kanyang silid, natagpuan ni Toms ang isang huling liham. Ito ay mula sa kanyang ina, na isinulat maraming taon na ang nakararaan, ngunit hindi kailanman naihatid. Kung balang araw magkikita kayo muli, baka magiba na ako. Mas matanda, mas pagod. Marahil ay nawalan na ako ng pag-asa o ng kagustuhan na mabuhay. Ngunit hindi pag-ibig. Yung isa, iniwan ko na buo. Kahit na hindi ka nakikitang lumaki, kahit na hindi mo alam kung okay ka lang. Ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi kailanman nawawala. Hindi kailanman. Tahimik na binasa ito ni Tomas. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na ang lahat ng nasa loob niya ay nahulog sa kanyang lugar. Hindi na mahalaga kung ano ang kinuha nila sa kanya. Mahalaga kung ano ang pinili niyang itayo mula noon. Lumabas siya ng bahay at naglakad-lakad ng mag-isa. Kulay kahel ang kalangitan. Malakas ang simoy ng hangin at ang malayong tunog ng mga batang naglalaro. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng liwanag. Tunay na libre. At ngayon, kung nakarating ka na sa ganitong kalayo, nais kong bigyan ka ng imbitasyon. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, kung ito ay pumukaw kung ano ang pinakamalalim sa iyo, mag-subscribe sa channel at magkomento sa salitang pagtubos sa ibaba. Ipapakita nito sa akin na naramdaman mo ang bawat salita, bawat katahimikan at bawat luha. Dahil ang ilang mga kwento ay hindi lamang para sa paglilibang. Dapat silang magbago.